Ate Marge, papalitan ko lang ang lugar at ang pangalan para hindi naman mapahiya ang mga involved sa kwentong ito. Sa isang baryo, sa Masbate, ay may kwento na hindi mawala-wala kahit wala na ang buong pamilya sa lugar na yon. Tawagin natin siyang Alice. Si Alice ay matagal nang pinagdududahan na aswang. Marami na kasi ang nakakita dito na minsan ay nagiging aso o kaya ay pusa at minsan ay kambing. Daanan ang bahay nila, papuntang looban ng kalsada. Ang iba tuloy ay napakalayo ng iniikutan, makaiwas lang sa kanilang bahay. Si Alice kasi Ate Marge ay medyo may kapansanan, ngiwi ang mukha nito at minsan ay naglalaway na hindi niya napapansin. Kasabihan kasi na basta naglalaway ay aswang na. Pero may isang pangyayari kasi na kapag pinag-isipan mong mabuti ay parang totoong-totoo nga ang kwentong ito. Si Alice ay may 3 anak na puro babae. Isang araw ay nagkasakit si Alice at agad itong pumunta sa doktor. Wala namang nakita ang doktor na problema. Healthy ang katawan ni Alice. Pero patuloy ang pangangayayat, nanlalalim na ang mga mata. May mga kapitbahay din naman na tumulong. Pero kung naririnig lang ng pamilya ni Alice ang usapan sa labas ay lalo itong magkakasakit. Paano ba naman ang mga kapitbahay na pumupunta at dumadalaw sa kanya ay may mga bawang at luya na nakaperdible sa ilalim ng mga damit nito. Kaya alam na alam mong nag-uusyuso lang talaga. Hanggang sa bumigay na talaga ang katawan nito. Namatay si Alice ayon sa mga anak at kapitbahay. Sa probinsya, noong unang panahon Ate Marge ay hindi naman uso ang punerarya. Nagtawag agad sila ng mag-iimbalsamo. Sakto namang magsisimula na ang imbalsamador nang biglang gumalaw si Alice. Nagulat ang imbalsamador, lumabas at sinabing buhay pa si Alice. Nagsipasukan naman ang mga kapitbahay. Buhay nga si Alice. Humihinga ito, pero ganun pa din, hindi nakakabangon. Naging malakas ang bulong-bulungan na aswang daw talaga ito, na hindi mawawala ang pagkaaswang nito kung walang sasalo, kaya hindi siya namamatay. Mamamatay lamang ito kapag may kumuha ng pagkaaswang niya. Halos 3 beses na ganun ang nangyari kay Alice. Namamatay at nabubuhay. Lalong lumakas ang balita nang laging nakasarado ang bahay nito at nagdesisyon ang mga anak ni Alice na bawal ang dalaw. Magmula noon ay nanahimik na ang pamilya hanggang sa nakita na lamang ng mga kapitbahay na dumaan ang imbalsamador. Nagbulungan na patay na talaga si Alice at totoo ngang ito ay patay na. Sa lamay ay malakas ang usapan ng mga tao kung sino ang nakakuha sa 3 anak nito ng pagiging aswang ng nanay nila. Hanggang sa napansin nila ang nag-aasikaso lang ay ang 2 anak nito na nakakabatang kapatid. Ang panganay ay wala. May naglakas loob na magtanong sa magkapatid kung nasaan ang ate nila. Sinabi din nilang hindi nila alam. Basta araw nang namatay ang nanay nila ay nagpaalam daw ang ate nila na may lalakarin lang. Huling lamay nang nagulat ang lahat, isang umaalulong na aso nang walang katapusan at may mga malalakas na yabag na paikot-ikot sa bahay kung nasaan ang lamay. At muling nabuksan ang isyo na ang pinakamatandang anak nito ang sumalo ng pagiging aswang ni Alice, kaya ito ay tuluyang namatay. Pagkatapos ng libing ay bigla na lang dinawala ang magkakapatid. Wala pa ding tigil ang tsismis ng mga tao. Totoo daw na aswang ang panganay kasi umalis na walang paalam kahit kanino. Sa pangatlong bayan mula sa amin ay may isang magandang lupa na gilid ng dagat. Maganda itong gawing resort. 11 hektarya ito at ito ay for sale, binibenta. At bilang ahente
ay syempre pupuntahan ko muna ang nasabing location para maidil ko ito ng maayos sa buyer. Nakipag-set ako ng appointment sa may-ari. Agad naman itong nagbigay ng schedule. Biyernes ng alas 10 ng umaga. Araw ng Biyernes, nag-arkila ako ng motor papunta sa bahay ng may-ari. Ang bahay na ito ay hindi sa location ng lupang binibenta. Mula sa bahay ng may-ari ay nasa 3 kilometro ang layo ng lupang binibenta. Naghihintay kami ng kasama ko para sabay kami sa nasabing location. Biglang nagsalita ang may-ari na mauna na kaming maglakad at may gagawin pa siya. Hindi na kasi accessible ang kahit anong sasakyan, Ate Margs. Walang kalsada papunta sa tabing dagat. Meron lang itong isang maliit na daanan na masyadong madamo. Wala naman kasing nadaan dito. Walang bahay sa nasabing lupa. Naglalakad na kami ng kasama ko nang sinabi nitong kung alam lang daw niya na doon kami pupunta ay hindi siya sumama. Nagulat ako. Tinanong ko siya kung bakit. Sinabi nitong ang matandang mag-asawa ay aswang at marami ang magpapatotoo. Ang mag-asawang may-ari ng lupa ay nasa edad 70, pataas. Sinabi ko naman sa kasama ko na isang beses lang naman pupuntahan ang lugar. Gusto ko lang itong makita. Hingal kabayo kami sa paglalakad. Pababa at paahon kasi ang daanan. Malayo pa ay nakita na namin ang kubo sa puno ng nyog na sinasabi ng matandang may-ari. Habang papalapit kami sa kubo ay may isang tao na nakaupo doon para itong may hinihintay. Nang mapalapit kami ay ito ang matandang may-ari. Kanina na pinauuna kami at may gagawin pa daw siya. Nauna pa siya sa amin, Ate Margs. Tinanong namin kung saan siya dumaan. Sinabi nitong sa daanan din namin. Pero hindi daw niya kami nakita. Kaya tumuloy lang daw siya sa baybay. Ate Margs, isang 70 years old. Bibilis pa kaya sa amin pagdating sa lakaran? Sa upo nito, mukhang mani lang sa kanya ang higit na 3 kilometro, pababa at paahon. Tiningnan ko ang driver ng motor na inarkila ko, namumutla na ito. Kung totoo man na aswang ito, araw naman ito, alas 10, kaya hindi ako kinakabahan. Napakaganda ng lupang binibenta. White sand ito. Magandang gawing resort. Pagkatapos ko kumuha ng mga picture, ay nagpaalam na ulit kami sa matanda. Sinadya kong sabihin dito na sabay na kami pabalik sa kalsada kung nasaan ang bahay nila. At sinabi nito ulit na maglilinis pa daw siya. Sindihan niya ang mga lagas na dahon ng nyog kaya pinauna niya kami ulit. Naglalakad kami pabalik ng kasama ko nang siya ang buo naming pinag-uusapan. Kailangan naming bumalik sa bahay niya at doon namin iniwan ang motor. Nakipagpustahan sa akin ang kasama ko na pustahan daw andun na din ang matanda sa bahay nila. Pumusta naman ako, Ate Margs. Sabi ko imposible. Nasa baybay pa ito. Pagdating namin sa bahay nila ay ang asawang babae lang ang nandoon. Ngumiti ako sa kasama ko. Binulungan ko ito na talo siya. Tinanong ko sa matandang babae kung pwede na maki-CR muna kasi malayo ang uuwian namin. Tinuro naman sa akin ito na sa likod ng bahay nila. Laking gulat ko na nandoon ang matandang lalaki na iniwan namin sa tabing dagat. Mukha itong nagtatago. Hindi na ako nag-CR. Dali-dali akong naglakad pabalik sa motor at inaya ang kasama kong umalis na. Habang pauwi kami ay sinabi ko dito na hindi ako nakapag-CR at nandoon sa likod bahay nila ang matandang lalaki. At ulit ay sinabi ng driver na kilalang aswang nga ang mag-asawa. Itong kwentong ito, Ate Margs, ay naranasan ng tatay ko noon, nung kanyang kabataan. First year high school si tatay noon at dahil sa hanap buhay ng parents niya ay nagpalipat sila ng lugar ng biglaan. At dahil lumipat ng lugar, syempre nag-transfer din ng school si tatay. Sa probinsya pa naman, kung sino ang transfer ay parang inaabangan ng lahat. Palakaibigan naman ang tatay ko, kaya wala masyadong problema. Isang araw ay inaya siya ng kanyang bagong kaibigan.
kaklase niya na pumunta sa bahay nila at manirador daw ng ibon. Parang 2 bundok yata ang inakyat nila bago ang bahay nito. Kumain sila ng nilagang mais na bagong ani na nilaga ng nanay ng kaibigan ni tatay. Tawagin natin sa pangalang Bert, ang bagong kaibigan ng tatay ko. Pagkatapos nila kumain ng mais, ay nag-aya si Bert na manirador ng ibon sa kakahuyan. Natuwa naman si tatay kasi kahit sa dati nilang lugar ay paborito niya ang manirador, lalo na ng paniki sa gabi. Hindi naman natakot si tatay kasi mag-3 pa lang ng hapon ng oras na yon. Nasa gubat na sila nang mapansin ni tatay na wala na pala si Bert sa tabi niya. Tinawag niya ito ngunit hindi ito sumasagot. Akma na siyang babalik nang bigla itong sumulpot at may daladalang manok. Pero halos kalahati na lamang, umaagos pa ang dugo sa manok. Tinanong ni tatay si Bert kung saan niya ito nakuha. Sinabi nitong nadaanan niya, baka kinain ng kung ano-ano at iniwan kaya pinulot niya ito. Si tatay na mismo ang nag-aya pa uwi. Unang-una ay hindi niya masyadong kilala si Bert. Nakipagkaibigan lang ito sa kanya. Naglalakad na sila pa uwi nang mapansin ni tatay na may dugo si Bert sa bandang ibaba ng tenga nito. Tahimik lang si tatay, hindi niya ito tinanong. Kabadong-kabado na siya. Pagdating sa bahay ay agad na kinuha ni tatay ang kanyang bag at nagpaalam na uuwi na. Matalim ang mga tingin ni Bert sa kanya. Pero tumango din naman ito na okay lang. Habang naglalakad si tatay pababa sa bundok ay may naririnig siyang mga yabag na nakasunod sa kanya. Ngunit sa tuwing lumingon siya ay wala din naman. Binilisan niya ang paglakad. Nagulat siya pagdating sa unahan nang may asong nakatayo na parang inaabangan siya. Nilabas ni tatay ang daladala niyang 29 na kutsilyo. Ang plano niya, kapag tinalunan siya ng aso ay sasaksakin niya ito. Habang papalapit siya, hindi man lang ito tumatabi. Nasa gitna pa din ito ng daanan. Nang mapatapat siya, bigla itong gumalaw at akmang susugod. Sa gulat ni tatay, ay nasaksak niya ito. Dapli sa paa. Nang tingnan niya, ang 29 niya ay may dugo pa ito. Mabilis na tumakbo ang aso. Kinabukasan, sa eskwelahan ay nagulat siya ng papilay-pilay na naglalakad si Bert. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Bert na nahulog siya sa hagdan. Nagulat naman si tatay dahil wala namang hagdan ang bahay nila. Kitang-kita ni tatay at naisip niya na kung nahulog man sa hagdan, bakit may marka pang dugo ang tela na nakabalot dito? Kung nahulog lang, pilay lang sana ito. Mula noon ay pasimpleng iniiwasan na ni tatay si Bert. Sa kabutihang palad ay napapansin din naman ni tatay na umiiwas din si Bert sa kanya. Hanggang sa pagkatapos ng 5 buwan ay lumipat na naman ulit nang tirahan sila tatay. Wala na siyang malita kay Bert magmula noon. Ate Marge, ang kwentong ito ay sa aming eskwelahan. May isang kwento na hindi ko alam kung totoo o drama lang. May 2 magkaibigan na close sa isa't isa. Tuwing may vacant time ay makikita mo silang magkasama, maging sa lunchtime. Sila ay sina Allison at Myrna. Pareho silang tagalooban. Hindi lang namin alam kung ganun din ka-close ang mga pamilya nila. Kumalat lang itong balitang ito pagkatapos ng mangyari ito kay Allison. Inimbitahan kasi ni Myrna si Allison na matulog sa kanila at doon na din maghapunan. Pagkatapos nilang kumain, ay nag-aayos na si Myrna ng tulugan nila. Biglang napangiwi si Allison. May sumundot na masakit sa kanyang tiyan. Umupo ito. Sinabi niya kay Myrna na masakit ang tiyan niya. Sagot ni Myrna, mawawala din daw iyon, maya-maya lang. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ay lalong sumasakit ang tiyan nito. Pinagpapawisan na ito ng malagkit. Hindi na niya kaya. Kinausap niya si Myrna na kung pwede, ihatid siya pa uwi. Halos ayaw kumilos ni Myrna. Narinig pa ni Allison na pabulong na nagsalita ito na maarte daw siya.
Pagdating niya sa bahay, ay agad niya itong sinabi sa mga magulang niya. Tinapala naman ito ng nanay niya ng bote na may mainit na tubig sa loob. Nakatulog din naman si Allison. Ngunit kinabukasan ay ganon ulit. Dinala ng mama niya si Allison sa doktor dahil nakita niyang nahihirapan na ang anak nito. Walang findings ang doktor. Umuwi sila. Pero wala talagang tigil ang sakit ng tiyan niya. Dinala ng mama niya si Allison sa albularyo at nagtanong ito kung ano ang kinain niya nitong mga huling araw. Sa tawas kasi ay may nakitang bukol sa sikmura niya. Ito daw ang dahilan ng pananakit ng tiyan. Tinitigan ng albularyo si Allison. Kinausap ng albularyo ang mama nito. Pinalabas muna si Allison. Sinabi ng albularyo na aswang si Allison. Ang matigas na bilog sa sikmura nito ay isang laway mula sa aswang. Nagbubuo ito pagdating sa tiyan. Hindi nila alam na narinig lahat ni Allison. Kung ganon, totoo ang kwento na may lahing aswang sina Myrna. Pumasok ito at nakisali sa usapan ng nanay niya at ng albularyo. Sinabi niya ang totoo. Nagsimula lang iyon nang matulog siya sa bahay ni na Myrna. Alam na ng albularyo na nalawayan si Allison. May laway ng aswang ang inihaing pagkain sa kanya. Nagtanong ang nanay ni Allison kung anong magandang gawin. Umiling ito at sinabing wala. Iyon na ang huling nakita ang mag-ina. Bali-balita ay bumalik ito sa probinsya ng nanay niya. Doon ay pinagpatuloy ni Allison ang gamutan. At ako ay naniniwala na gumaling si Allison, Ate Marge. Kasi hindi magkukwento kung hindi pa siya magaling. Sa isang maliit na baryo ako nakatira, Ate Marge. Tawagin niyo na lang akong Roland. Sa lugar namin ay malayo ang hospital. May clinic man, pero once a week lang. Yung mga pang publikong clinic na kung hindi midwife, ang nakaupo ay nurse na padala ng gobyerno once a week. Isang araw, naging maugong ang balita dahil sa dumadaming malnourished sa lugar namin. Nagpadala ang gobyerno ng doktor na dadalaw sa mga bahay-bahay at laging i-check ang mga residente. Dahil dedicated sa trabaho si doktor, ay parang wala itong kapaguran sa pag-iikot sa mga bahay-bahay. Hanggang sa isang araw ay basta na lang ito hindi bumalik. Hindi man lang nagpaalam sa mga naging kaibigan niya sa aming barangay. Madaming kwento na hindi alam kung alin ang totoo. Sabi ng iba ay plastic daw ang doktor. Sa una lang masipag at naging tamad din. May nagsabi naman na dedicated sa trabaho, kunwari, pero ang totoo ay hindi. Ang malala pa ay kumalat ang balita na mukhang pera ito. Baka daw mababa ang bayad ng gobyerno sa kanya kaya umayaw na. Ako, Ate Marge, alam ko ang kwento. Naiilang tao pa lang ang nasabihan ko nito. Nangako kasi ako kay Dr. Miranda na hindi ko ipagsasabi ang mga sinabi niya sa akin. Sa pag-iikot ng doktor sa bawat miyembro ng pamilya at ginagawa nitong paikot-ikot sa mga bahayan, may isang pamilya na sinabi ang doktor na pamilya ng mga aswang. Kumakatok ang doktor, walang sumasagot. Aalis na sana ang doktor nang may marinig siyang ingay sa loob ng bahay. At pagtulak niya ng pinto ay nagbukas ito at kitang-kita ng mga mata niya na ang aso ay naging tao. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi siya nakita nito. Dali-daling umalis si Dr. Miranda at dinaanan ako sa bahay bago ito umalis. Matagal naman na talaga kasing balita ang magpamilyang iyon ay aswang. Wala nga lang makapagpatunay. Naisip ko naman na ano naman ang dahilan ng doktor na umalis ito kung hindi totoo. Sa ngayon, Ate Marge, kalat na kalat ang kwento tungkol sa pamilyang iyon. Ito ay maiksing kwento lang, Ate Marge. Maliit pa kasi ako noon, pero malinaw ko itong narinig mula sa ate ko. May classmate ang ate ko na nagkasakit, ang kapatid nitong lalaki. Dinala ito sa halos lahat ng doktor sa bayan. Hindi din gumaling. Dinala ito sa Manila at wala ding nangyari. Pabalik na sila ng isla galing Batangas
At habang sakay ng barko ay may isang matandang lumapit sa kanila. Diretsahan nitong sinabi na hindi na daw ito ang anak niyang lalaki, na tagayluhan na daw ito. Ang anak daw nila ay matagal nang patay. Sinabi din ng matanda na pag namatay ang bata at sa araw ng libing, ang kabaong nito ay idaan sa bintana, hindi sa pintuan. Ang nanay ng classmate ni Ate Marge ay nagalit sa matandang babae. Ang iba naman ay nag-isip kasi parang tama ito. May mga kilos at galaw kasi ang bata na hindi naman niya iyon ginagawa dati. Ang bata kasi ay malamya, parang baklain. Pero ngayon, kung kailan ito nagkasakit, ay saka ito lumakas. Malakas ito minsan at biglang hihiga. Marami na din itong request na pagkain na hindi naman niya iyon kinakain dati. Ate Marge, minsan daw ay nag-request ito ng tinulang manok, pero hindi masyadong luto. Ang gusto daw nito ay may pula-pula pa ang sabaw at ayaw din itong palagyan ng kahit anong rekado, as in wala. Parang nilaga lang. Isang araw daw ay may nakita silang patay na daga na halos kalahati na lang ang daga sa kwarto ng batang may sakit. Wala ni isang nagtanong, basta na lang nila ito itinapon. Tama lahat ang sinabi ng matanda. Ang kaibahan lang nito, mga huling linggo at araw ay hindi na ito nakakabangon. Hanggang sa pag-uwi nila sa kanilang bahay, ay diretso nilang dinala ang bata pabalik sa kwarto nito. Kinagabihan, hinimatay ang bata at nag-iyakan na ang lahat. Dinala agad nila ito sa hospital gamit ang tricycle. Habang sa daan ay hinugot na nito ang huling hininga. Wala na ito. Pagdating sa hospital ay dead on arrival ito. Araw ng lamay ay napag-usapan nila kung gagawin ang sinabi ng matanda na sa oras ng libing ay idaan ito sa bintana. Hanggang sa ginawa nga nila. At laking gulat nila nang binuksan nila ang kabaong pagkatapos nitong itawid sa bintana. Naging upas ito ng isang saging, Ate Marge. Nung marinig ko yan sa ate ko na kwento, takot na takot ako. Pumunta kami sa lamay ng ate ko kasama ang teacher nila kasi nga kapatid ito ng classmate nila. Mula noon, Ate Marge, ang pamilya ng classmate ni ate ay kinatatakutan na din. Marami kasi ang nakakita na ang bangkay ng kapatid nito ay naging upas ng saging. Sa halip na kaawaan sila ay kinakatakutan na ito ngayon. Huling sinabi ni ate noon ay tumigil na sa eskwela ang classmate ni ate. Pero sa ngayon, Ate Marge, nakikita kong ang classmate ni ate ay may mga anak at apo na.